Ilang buwan matapos pumanaw ang kanilang ina ang superstar Nora Honor, may kumakalat na tsismis na tila may hindi pagkakaunawaan ngayon ang magkapatid na Lotlot de Leon at Ian de Leon. May mga lumabas na balita na kapag nagkikita-kita at nagsasama-sama raw ang magkakapatid na Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth de Leon ay kapansin-pansin na wala raw si Ian. Ito'y base sa mga litratong ipinupost ng mga anak ng yumaong superstar at national artist na si Nora Honor sa social media. Kaya naman ang feeling ng mga netizens ay mukhang may issue sila kay Ian. Sa isang interview kay Lotlot ay mukhang may tampuhan nga sila ni Ian. I think he was invited naman sa reunion. But I don't know, maybe busy siya, hindi ko alam. Say ni Lotlot. Hindi naman niya diretsyong sinagot kung may issue sila ngayon ni Ian. Kami ni Ian, hindi kami nagkikita. Dun lang muna, the last time we spoke to him was when? Siguro a month and a half ago. Mga ganun po siguro. Yun na lang muna. Basta hindi kami nakakapag-usap ngayon. Hindi kami nakakapag-usap. Ang lagi kong nakakausap, si Matet, si Kiko, si Ken, pahayag pa ni Lotlot. Tungkol naman sa mga ari-ariyang naiwan ni Ate Guy, hindi raw nila ito pinakikiaalaman at si Ian daw ang nag-aasikaso nito. Siya lahat, whatever mom left, si Ian lahat ang nag-aasikaso. Hindi ako, hindi si Matet, hindi si Kiko, hindi si Ken. Siya lang, sabi ng aktres. Ang una, ito'y nagsimula lang sa bulungan na di umano merong hindi pagkakasundo ang magkapatid na Lotlot at Ian de Leon. Pero sa isang panayam ni Lotlot, inamin niya na nakakausap niya ang iba niyang kapatid puwera kay Ian, di ba? Opo, dun humugot ngayon ang mga tao dahil sa kanyang mga pahayag na si Kiko, si ano yung mga kapatid niya, pero si Ian, never niya daw. Nag-uusap kami. Si Ian lang ang hindi ko pa nakakausap lately. Oo. Lalong nabuo yung kwento na ay talagang ang merong iringan itong magkapatid na ito. Ngayon, syempre, andito tayo sa social media ngayon. Ano ang mga espekulasyon na naglutangan? Siguro daw yung mga naiwanan ng ating pumanaw na superstar ang dahilan, yung mana-mana, di ba? Alam mo, hindi naman ito bago eh. Napakarami na nating kwento ng magkakapatid na ang pinag-aawayan talaga ay kung kanino mapupunta ang iniwan ng kanilang mga magulang. Natural yan. Mario, makakakita ka talaga, nagdidemandahan. Pero palagay ko naman, siguro naman, itong magkapatid ay hindi lamang nagkakausap, pero may sabi si Lotlot na iniwanan niya sa pamamahala ni Ian yung lahat ng ari-arian ng pumanaw na superstar. Meron siyang sinabing gano'n na parang nicest way of saying, hindi na ako makikialam, siya na lang ang bahala. Parang gano'n yun. Correct. Diba? Yun ang pagkakaano, nilagyan ng kulay. At syempre, sa lahat ng mga unang makakakinig, baka nga. Kasi sabi niya, siya lang nag-aasikaso, hindi ko alam. Basta siya lang kami nag-uusap ng mga kapatid. Pero kung hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nag-uusap. Siya nagsabi, pero si Ian, tahimik eh. Napakatahimik ni Ian, wala siyang sinasabi. Pero may nakakita kay Ian sa Irigae, mga kaibigan ko. Kailan lang, siguro a month ago. Siguro inaayos yung mga papeles kung meron man dapat na ayusin, di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, nakalulungkot lang kapag pamana ang nagiging dahilan ng hidwaan. Madalas nagkakagulo ang pamilya dahil sa inggitan. May nabibigyan ng malaking bahay, samantalang kakapiranggot na lupa lang ang sa iba pa. Yun ang sabi niya. Kaya nagbabangayan, naku, huwag sanang magpadala sa sulsol at bulong ng iba dahil hindi magandang tingnan na ang pamilya ay nag-aaway dahil lang sa minanang kayamanan. Yun yung laging sinasabi, ay, di bali na, meron na silang kanikanya. Pero nababasa natin sa mga pahayagan, nagkakadimandahan, nagbabago ng relasyon, di ba? Dahil sa mga iniwan, nag-aaway-away talaga. Grabe. At minsan nauuwi pa sa patayan, di ba, nanay? Meron ganyan, nakakaloka. Karamihan ng kasong ganyan na uuwi talaga sa bawian ng buhay. Hindi ng bahay, di ba? Ako, ginaganong ko, hahatching ako eh. Ginano mo raw kasi yung daliri mo sa ilong mo, hindi matutuloy. Oo nga, totoo nga. Okay. Sabi naman ni Tita Nene Olanday,
naku, may hidwaan man si Lotlot pala si Ian. Pero kung tungkol man sa mana, mas may karapatan si Ian at tunay na kadugo ni Ate Guy. Okay, Tita Nene Olanday, nandito po tayo sa ganitong premiso na si Ian talaga yung tunay na anak ng namayapang superstar. Pero ang tanong, dumaan kaya sa legal adoption? Yun eh. Ayan na. Kasi pag legal Oo. adoption ang pinagdaanan, may karapatan. Parang yung kay Direk Wende Ramas, di ba? Mm. Parang ganon. Kung marami naman, bakit naman hindi po pwedeng paghati-hatian? Yun Ganun naman ang lang. maganda doon. Oo. Ngayon, kung iilan, paghati-hatian pa rin para pantay-pantay, ang laban ay patas. Sana ganon. Di ba? Okay.